Ayabaw, kanamit sa mong sudan, nga gabi, uga, kaglamayo. Ang lamayo, oras sa dalo. Makaunta. Thank you, Daddy. Thank you, Bonjol, everybody. Hi, guys. Nakabalik na ako sa Angeles. Araw-araw na doon kami sa Rojas. Except for one meal na pinaglutuan ako ni Daddy ng gabi na may gata at saka piniritong fresh na bisogo. We ate out every day kasi mga pamangkin ko nandun, parang syempre yung mga kabataan, pati na rin ako syempre, yun ang enjoyment, kakain sa labas, banding ang tawag dito, kwentuhan, tawanan, mag-reminisce ng mga kahapon, nung kami bata pa, mga ganun. So, masaya. So, kumakain kami sa labas. Kaya na-miss ko tong pagkain, lutong bahay. Tingnan nyo guys, gumawa ko ng egg. Tapos itong San Marino tuna, ginisa ko lang. Lalagay namin sa tinapay. Andito pa si Percy, pero gusto niya lang umuwi mamaya daw after lunch. So, magluluto na lang kong lunch. Na-miss ko ang lutong bahay lang, kahit simple lang. Although kahapon, nung sinundo nila ako, yun, nakakain ako ng isda na yung sinigang na salmon ulo. Kahit hindi siya lutong bahay, parang lutong bahay na rin kasi sinigang, hindi ba yung mga gisa-gisa. Tapos pag uwi dito kinagabihan, kinain naman namin yung dala kong gabi kasi ang daming niluto ni Daddy para makapagdala ako. Frozen. Isang oras lang naman isang oras lang ang eroplano from Rojas to Maynila. Tapos isang oras kalahati ang bus papuntang Angeles. Kaya hindi pa nga tunaw yung gulay. Medyo meron pa siyang buo-buo. Kasi nga frozen siya. So, yun ang kinain namin kinagabihan. Tapos, nagprito ako ng mga dala kong daing. Ayun. So, ito kainin namin ngayon for breakfast, guys. I'm glad to be home. I had fun, though, sa mga kapatid ko. Sister-in-law and kapatid. At mga pamangkin. Kapatandaan ako, pati girlfriend ng pamangkin. Hi, Hannah. Thank you for your sweetness and your loving gestures sa aming lahat. Maraming salamat. Ate Udeng, yung nga palang yung Clark, yung tanong mo sa Clark Iloilo, meron pa Clark Iloilo, kaya lang yun nga, sabi mo nga, tama ka, na magbabus pa ako or magva-van from Iloilo to Rojas. So I'd rather do bus from here, para wala nang magdadrive kasi susunduin pa ako ng kapatid ko dun sa Iloilo. Magdadrive siya ng 2 hours papuntang Iloilo, 2 hours papuntang Rojas. So, ako na lang nagbus papuntang Naiya kasi mas convenient. Mas mura pa dahil sa gas ngayon ang mahal-mahal, di ba? Okay guys, kakain muna tayo. Eto guys, magluluto tayo ng giniling para may makain si Percy bago siya umalis. Giniling na baka. Tapos bawang, sibuyas yun. Ito bawang na giniling ko. Nilagyan ng mantika, nilagyan ko sa ref para na hindi masira. Kasi pag maraming bawang, kaysa masira siya, ginigiling ko na lahat. Hindi naman lahat, pero most of it para meron akong gagamitin pag nagisa ako. Hindi na ako magpipit-pit. Ayan. Gawin natin guys. Simple lang, gisa, pa-brownin, lahat lagay mo na. Konting ketchup, tomato sauce, ground pepper, tapos bay leaves, nor chicken cubes. Pwede rin beef pero I like chicken cubes. Kahit sa beef, nilalagay ko chicken pa rin. Yun ang pinaka-betchin, yun ang pinaka-panlasa. Tapos, iluto lang ng matagal to your taste. Ayun na, tapos na. So, magigisa na ako guys. Hindi ko napakita. Alam nyo na yun. Saka marami tayong video yan tungkol sa ating giniling na baka. Ayan guys, dilagyan ko pala siya ng patis. Siyempre, una, bawang, sibuyas, gisa, pa-brownin.
Tapos hanggang maghihiwalay-hiwalay yung ano, yung giniling. Tapos nilagyan ko lang ng pamintang, ng bay leaves. Tapos nilagyan ko ng atsuete powder, isang tomato sauce, konting ketchup, tapos itong chicken cube. Tapos pakuluin hanggang maglasa na siya ng gusto. Tapos i-adjust nyo lang sa gusto nyong lasa. Pwedeng lagyan ng konting sugar. Ganun ako magluto. I'm sure meron din kayong sariling pamamaraan, style ng pagluto ng giniling. Wala namang tamang style or wrong style. Basta kung anong style mo, kung anong what works for your family, kung anong masarap. Diba? Wala namang magja-judge. Ikaw naman kakain. Ngayon, yung mga nakatikim ng giniling ko, nasarap pa naman. Kaya, okay lang. Kinakain naman nila. So, ayan. Hindi yan maganda pang kulay niya. Pero mamaya, sa kakakulo niya, ang ganda na niyan. Tapos, ang natira, pag nagsawa ka na sa giniling, alisin mo yung sauce niya, yung i-drain mo siya ng konti lang. Tapos, lagyan mo ng itlog. Tapos, itorta mo. Sausaw sa ketchup. Another ulam. O, diba? Pakukuluin ko na lang yan, guys. Wala pa yan konting sugar kasi ang ketchup may tamis. So, mamaya ko na lalagyan ng konting sugar na medyo may tamis lang. Hindi naman masarap pag masyadong matamis. O, diba, guys? Ang dali lang. Meron na namang gagawa ng pugad. Merong mag-asawang birds. Ayan sila, oh. Wow. Ayan sila. Ganda ng anong bird yan, guys? Parang may yellow sa mayroon sa may tiyan banda o sa baba ng tiyan. Yan o, malis na. Kasi yung guys, yung puno na yan o. Yan o. May puga dyan nung nagtitrim ako. Kaya hindi ko matapos na trim. Kasi ayaw kong magulo. Guluhin yung ano nila, yung pugad. Baka hindi nabalikan. So may pugad dyan, may dalawang itlog ako nakita. So far lang, that time pa lang, nakita ko lang dalawang itlog. Hindi ko alam kung more than 2 kasi ayaw kong hawakan. Dyan sila nagpugad. So, pag nag-check ko ulit siya at wala nang itlog, ibig sabihin, lumipad na ang mga little birds. Eto na, guys. Oh, yan yung konting nagmamantika siya. Wala akong dinagdag na tubig yan. Kung ano na yung nagtubig from the giniling. Oh, tapos ito frozen mixed vegetables lang yan. Kasi ba't pa ako magpapakahirap ng pagtadtad ng mga carrots. Kung meron namang nabibili, magkano ng 50 pesos yata, 56 pesos. Isang supot na. Ito, less than a supot yan, oh. Oh, diba? Kukuluin ko pa yan kasi frozen nga yung vegetable para lumasa din siya. Pero tinikman ko na, dinagyan ko ng konting na sugar para mabalance lang ang alat. Oh, may ulam na. Masarap ang baon. Dati lagi ko yan pinababaon kasi ipapato mo lang sa kanin. I-heat up mo dun sa trabaho mo sa microwave. Pag sama-samahin mo na, ay naku, ulam na. May rice bowl ka na, o diba? Ngayon, kung ayaw mo vegetable, pwede rin giniling lang. Pero at mabuti na yung lagyan natin ng konting vegetable. O diba? Pakukuluin ko pa yan, guys. Pero tapos na yan. Salamat sa ating mga simpleng ulam na ating saya nila. Nanonood sila ng bilyar sa TV. First si Louie Boy. O sige guys, maraming salamat ha. Lagi kayong nanonood sa amin. At mga comments nyo, we always appreciate it.
Maraming salamat. God bless you all. Ang nanay at tatay ko pala, iwan ko kung na-mention ko kanina, nakarating na sila sa Amerika. Nag-usap na kami ng parents ko. They're fine. They had a smooth flight. At saka sabi nila, ang ganda na daw ng airport sa LAX. Maganda daw. Ano lang sila, 2 months and a half lang silang nawala. Pero yung arrival area, yun ang nakita niya syempre few hours ago nung dumating sila. Maganda daw. Very smooth. Tapos maganda. Ang hindi niya gusto, alam niyo guys, yung pagkain daw sa PAL hindi kasarapan. Sabi ko noon pa yan, din yan bago. Ang masarap na mga pagkain, Korean Air. Eva Air is also good, pero I like Korean Air more sa pagkain. Pero yung PAL, sorry PAL, pero that's the truth, hindi kasarapan ang kanilang pagkain. May mga nakikita nga akong YouTube na kahit na business class sila, hindi rin kasarapan daw ang pagkain nila. Business class na nga yun. How much more ang economy, di ba? Pero sana, balang araw, I love the Philippines. Sana gumanda-ganda rin ang mga pagkain dun sa PAL dahil kasi marami tayong mga kababayan umuwi. Lalo pa yung mga senior citizens. Yan lang ang airline na straight flight. Hindi ka mababa, hindi ka bababa, hindi ka na magle-layover. Maganda para sa mga senior citizens kagaya ng parents ko. Kahit sila lang dalawa mag-travel, wala silang kasama, dire-diretso, hindi na sila mag-layover. Mahirap pa yun sa mga matatanda na mag-layover, maghahanap ka pa ng terminal mo. PAL, pag sakay mo sa NAIA, diretso ka na LAX. Pagbaba mo, nandun na yung sundo mo. O, diba? So, sana, mapaganda naman nila yung pagkain. Mahal naman ang ticket, hindi naman mura, diba? Magandahin nyo na ang pagkain, ilang meals naman yun, magkano lang yun, magkano lang kung bagay dadagdag nyo sa budget nyo. Pasarapin nyo naman para masayahan namang umuwi ang mga senior citizen natin galing sa ibang bansa para sumakay sila sa inyong airline. Diba? Kami ni Louie Boy, hindi kami sumasakay sa PAL kasi direct flight, maganda sana, pero mas mahal kaysa mga mag-layover ka ng Korea or Taiwan. Wala ko, okay lang ako sa layover. So sana, mandaganda naman ang kanilang food. Kung hindi, tulungan ko silang gumawa ng giniling. Okay guys, maraming salamat. Love you all. Ito guys, ang ating giniling. Ayan. Kahit pa konti-konti, may share natin doon sa ating mga kaibigan dyan. Isang tao lang naman, so okay na yan. Isang ulaman. Diba? Next time, damihan natin. Wala lang kasi akong giniling para madaming bigay. Pero okay na yan kasi isang kainan lang naman. Gas kami guys, 88 ang gasolina, 112 ang diesel. Sa Rojas, may 114, may 120 ang diesel. Mas mura pala dito sa Pampanga. Mas mura pala. Thank you, ma'am. Doon sa Rojas, 120. Ang nagas ng kapatid ko, 114. Pero doon sa kabilang gasolinahan, 120. Dito 112. Tapos diesel yon, yung gasolina magkano lang ka? 88? Ano yan? Ano ba yan? Litro no? Sa Amerika, litro, per litro. Sa Amerika, galon. Kano na kayo sa Amerika? Hindi ko pala natanong mga bata. Magkano na guys dyan? Paki-comment. Magkano gas sa sa Amerika? Pag alis namin parang almost 5, merong more than 5, ganon, per gallon. Chowking tayo ngayon guys. Kain namin kanin. Saka siomay. Lang. Sumahay pa sila? Oo. Baka lalabas.
Ayan guys, beef chow pan with beef fried siomai. Sa kanya steam. Ayan. Ito, oh. Wow! Ooh! Tapos masarap yung chili garlic. Sky, come here. Sky. Sky, Sky. Ha! Come here. Come here, Babu. Come here. Come here. Come here. Are you tired? Are you tired? Are you tired? Good boy ka? Natulog ka nang umalis kami? Natulog ka? Ha? Tulog ikaw? Come here. Come here.